buhaton, dunay child dedication after sa service niya, dunay birthday celebrants sa month of March, no? March ba, no? March. No, kay sunod si Mana, April na. So, and then doon na tayo basketball awarding. Salamat sa Ginoo sa mga gigamit sa Ginoo nga nagdala aning basketball ministry. Ang ato laging tuyo nga doon ay kalag nga maluwas. Amen? So, kamo nga mga members sa church nga nagdala og team, dili mo mag-away kay daog tatanan ang ato ning gihimo para doon ay mga kalag nga maluwas ginamit ning mga ministry o hinauton ta nga inyo nang hinumduman. Sige. Okay, Proverbs chapter 13, verse number 13, verse number 13. Okay, so padayunon tani nga atong ginatun-an, no, mga butang nga muguba sa atong kinabuhi. No, importante kayo nga ang pulong sa Dios nag-warning kanato at sa children of God, nga mga katawhan sa Dios, no, nga ang pulong sa Dios, no, tinuod ni siya sa ato ning sundon aron ang atong kinabuhi dili ta magmiserable, dili ni siya maguba, no, dili ni dunay kaaway ang yawa. He wants to destroy every one of us. Gusto niya nga dili ta malipayon, gusto niya mahimutang miserable. Okay, kung basahon in Proverbs 13 verse 13, whoso despiseth the word shall be destroyed, but he that feareth the commandment shall be rewarded. The law of the wise is the fountain of life, to depart from the snares of death. Good understanding giveth favor, but the way of transgressors is hard. Every prudent man dealeth with knowledge, but a fool layeth open his folly. The wicked messenger falleth into the mischief, but a faithful ambassador is held. Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction, but he that regardeth reproof shall be honored. The desire accomplish the sweet of the soul to the soul, but it is abomination to fools to depart from evil. He that walketh with wise men shall be wise, but the companion of fools shall be destroyed. Evil pursueth sinners, but the righteous good shall be repaid. A good man leaveth an inheritance to his children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. Much food in the tillage of the poor, but there is that destroyed for want of judgment. Let's pray. Our Heavenly Father, salamat sa mga imong makanakan, Lord, they are here in our sa among meeting place aron Ginoo magpadayon mi pag-worship nimo, pagpiminaw sa imong pulong. Ako nagpray ka mag-bless sa matag usa kanamo. Use me, O Father, wa ko'y mahimo kung wala ka. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, mga butang nga muguba sa atong kinabuhi. That's part 2. No, tulo ni ka mensahe, no, taas kayo ni busa. Ako review lang nato, no. Una, mga butang nga muguba sa atong kinabuhi ang pagtamay sa pulong sa Dios, no? Kung imong tamayon ang pulong sa Ginoo, even you are a Baptist, anak ka sa imong papa siguro, mama is a faithful Christian, even you are an adult, no, na ka sa simbahan, sige, pero wala nimo gisunod ang pulong sa Dios. You don't listen the word of God. Young people, mga Kristohanon, dapat naatay Biblia. Amen? Ayog tamaya ang pulong sa Diyos. Read your Bible. Memorize some verse of the Bible. Why? Because this is our wisdom. Mao ni magtulid ka nato, dako kayo ni galamiton sa atong kinabuhi. And then ikaduha katong dili mo tuo sa pagbadlong. Dunay mga tao kung imong badlongon, grabe gyud ka kasuko. Ako nakasulay kog mga tao nga akong maymayan sa ilaha gibadlong gikasab-an ako no sila. Ako lang giingnan nga mo ni buhata, ayaw nagbuhata, pertegyong sukuha. Grabe gyud. Ringon sa pulong sa katong dili mo tuo sa pagbadlong, ma-destroy ang iyang kinabuhi. And then ikatulo katong makigkuyog-kuyog sa mga buagngon nga mga tao.
If you want to be wise, kuyog sa mga wise men. Amen? Karon siguro dili pa ka adik-adik, pero magsigi kag kuyog sa mga adik-adik, sa mga tao, mga palahubog. Abot ang panahon nga mapariha kanila. Apan, kung mukuyog ka sa mga tao, mga tarong, mga faithful, mahimo sa kang tarong. Usa man ginikanan, tanawan ninyo kinsa gikuyugan sa inyong mga anak. Ayaw magsugot nga mukuyog inyong mga anak sa mga adoy-adoy nga mga tao. Mga tao nga mga wicked, because musugot kag sa dili, mahimo sa silang wicked. Na ikaupat kadtong magpuyo diha sa garbo. Na in Proverbs 15, verse 25, the Lord will destroy the house of the proud, but He will establish the border of the widow. Na the Lord will destroy the house of the proud. Ang Diyos magaguba sa panimalay nga garboso o hambugiro. So mga Kristohanon, sometimes kita usahay sa atong kinabuobot ng panahon nga mahimutang proud. Even myself, wala exempted niya na. Una maigsoon ko sige, we need to kneel down and pray and ask God to help us. Usay doon na itugot sa Diyos sa imong kinabuhi, that somebody will criticize you, masayop ka, usahay, murag dili maayo ang resulta no sa imong trabaho. Maigsoon ko sige, nagituyo na sa Ginoo to make you humble. Amen? Usahay, murag ikamatay ginimo, nganong nasayop ka, dunay gataw nga nagdaot nimo, gataw nga nagsulti nimo dili maayo, usahin ka. Murag grabe ginimo kasuko. Hey, gitugot na sa Ginoo para ang imong kasing-kasing mahimo kang makontrol ang atong kasing-kasing. Na dili ta magpataas sa kaugalingon nato. And then we realize that we need God. Amen? Ano man? Kay usahay kung tanang tao, tanan natong gihimo, nindot na kayo gyud, ngayon sila, wow, nindot tagig kayo. Basta si Brad ganing, nindot kay pagkaluto ba? Guwapo kay pagkaunon, usay, inunon ra ganina. Mubukad din atong atay. Di ba no? Amen? Namo diha? Pero usahay ganing, nabati ang inunon. Kaingong kag, di nagi ko mag-unon, kay gimumpod, mag-unon ta sa wayon. Tiya mo na. Now, mga igsoon ko sige no, be careful sa atong kasing-kasing because the Lord will destroy the house of the proud. Ang uban, grabe gyud ang garbo, di gyud kabantay, grabe gyud. Umusulti, grabe gyud. Di gyud magpalupig. Mga igsoon ko sige no, remember this. God will destroy the house of the proud. Amen? Usahay sa atong kinabuhi, atong ipataas ang kaugalingon nato. We want to show sa kalibutan nga grabe ta, kuyaw. Maigsoon ko sa Ginoo, it's better to be humble. Amen? God resisted the proud, but He gave it grace to the humble. Dunay baki ba? Nga gusto siya mo travel. Gusto siya mo tanaw o kanang nindot nga lugar, ang baki. Karon, giingna niya ang tulabong na pwede ba magkuha mo kahoy, kanang stick ba? Yung hawiran, then mulupad mo. Then mupaak ko sa stick. Mupaak siya ba? Mupaak. Then mulupad mo duha. Lupad sila ba? Para makatravel ko, makaadto ko sa tanggob. Kaya mutanaw ko sa light kanang December ba? Ingon dayon. Gikan sila sa Taguranaw. Kaya tol-tol mga ng Taguranaw. So, tugot ang tulabong. Adwa ka po. Paak din ang baki. Sa stick. Lupa din sila. Koy, pag-abot sa bridge, nakitaan man sa mga tao. So, wow! Ka-bright kayo. Grabe ang baki. Nagpaak sa stick.
Naglupad sila ba? Diya sa tulay. Isa na, kinsa man ang idea, singgit ang baki. Ingon na baki. Ako, nakabuhi ang baki. Ulog. Wagi sa kakita. Tuwas dagat. O nakita mga igsoon ko, sige no, be careful sa atong kasing-kasing. Usay doon ay gitugot sa Diyos. Sa atong kinabuhi, aron mahimutang humble. Amen? Then Proverbs 16:18, pride goeth before destruction, and haughty spirit before a fall. This is the word of God. It's really true that our pride, if you are proud, muguba na sa imong kinabuhi. Pastor, sabi na akong buhaton, Pastor, nga kung maapsan ko, masuko, manggig ko kayo, kamo nga dulag basketball, nga nung makig-away mo mapildi mo. Kung mapkadao ganing, muhingo na yun na basta, grabe kayo. Abtika kayo na ko. Pero mapildi isa, pabor mag-orepere. Ano? No. Mangisog yun. Pero makadaog, sakto gitong nga tawag sa repere. No? Why? Because we cannot accept nga napildi ta. Di ta ka-accept nga doon na pag-yoy mas maayo na to. Christian, we are Christian. Amen? You cannot be a blessing to others unless you are humble. No? Kaya kundi kita magpapildi, delikado na. Doon ay Kristohanon, naglalis sila. Sige sila glalis. Bisag asa sila, maglalis sila. Kaya di sila gusto nga mapildi. Unya, adto sila sa lungsod. Nakakita man sila kanang kuan. Kita sila kanang mga kuyaw ba kanang mga diha sa park kanang na mga diwindi isa kana diwindi. Dili man natinod nga diwindi sa dili gina tinod ka klaro ana. Sige sila glalis. Bisag gagmay nga butang nalalis sila. Nakakita man sila nainalibang sa diha sa luyo sa diwindi. Yung sa kana. Sa mana, tinuod na nga tayo. Ingon sa dili ay. Tay lang mana. Basta gabing lalis nila. Niuli na lang sila sa bukid, naglalis lang yapon sila. Nahapunan na lang sila, naglalis yapon sila. Ang usay nga, dili lagi ito, tinuod nga. Tay lagi ito. Daan lagi nalibang dito. Grabe ginilang lalis. Sa araw mahumanta, balik ta. Nagbalik sila, o sa kauras nga ay. Itanaw na nilang tae. Huwag maging magpapildi. Insya, ato hikapon. Ihikap nilang duwa. Pag-ana, napislit ba isa? Tawaw, tae gilit siya. Ana maging ng tae. Isa, buwag yapon sila. Huwagin sila maggusay. Sa atong tilawan. Gidungan nilang tilaw, kaya ko sila tae gini ay. Kamo ko, di mo papapildi, kakaon mo tae. The Bible says in Proverbs 16:18, pride goeth before destruction. The goal of the proud person is to exalt himself, but the goal of the humble person is to exalt Jesus Christ. Amen? Ang atong goal, dili kita mo ibang pataas. A proud nga tao kung sa'y badlungon, tudluan, yang dumtan ang nagbadlong. He's a fool. Aba ang taong humble, iyang higugmaon ang nagtudlo niya. Ang tao nga garbuso, wala siya paglaom na mausab because he's a proud person. Our example of humility, ang atong example sa atong pagkamainobsanon is the Lord Jesus Christ. And Philippians chapter 2, verse 3 and 10, let nothing be done through strife or vainglory, but in the lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Ang garbuso nga tao, sigig kakita o lalis o away. Ano man, di siya magpabildi. In verse 4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. A proud person always think about how good he is.
let the mind be in you. In verse 5, let the mind be in you, which was also in Christ Jesus. Jesus Christ is our example in humility. Verse 6, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. Kita, ang atong yung gitanaw, atong reputasyon. Makiktinikbasay ta kung madaot ang atong reputasyon. But Jesus Christ, He made Himself of no reputation, and took upon Him the form of a servant, and He was made in likeness of man, and being found in a passion as a man, He humbled Himself, and become obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also highly exalted Him, and given Him a name which above every name. Wala siya magununa kung unsya siya. Unsay pagtanaw sa mga tao niya. No reputation. You understand what I mean? Kita mingon tag imong giguba ang akong reputasyon. Grabe. Pero si Jesus Christ, giingnan sa mga tao nga He is wicked. Gikan sa sayawa, gibutang-butangan siya, nga makasasala siya. Pero si Jesus Christ, kaya niya magpadala sa a millions of angels from heaven nga motabang niya, pero wa niya gihimo. Why? Because He's humble, very humble. Mga Kristohanon, kung doon nagay mo daot ninyo, doon nagay mo tamay ninyo, remember the Lord Jesus Christ, how He humbled Himself. Be like Him. In verse 10, that at the name of Jesus every knee should bow, all things in heaven and all things on earth and things under the earth. Amen? So, kadtong mapuyo diya sa garbo, you will be destroyed. Ang garbo muguba sa imong kinabuhi. Christian, gusto sa Diyos nga mangayo ta grasya sa Ginoo, Lord, help me to be humble. Nga atong gipataas si Kristo sa atong kinabuhi. Sa diha nga nagpaubos ka, imong gibayaw si Jesus Christ sa imong kinabuhi. And number 5, katong dunay dili maayo nga pastor. Now, ini nga subject, dili ni ganahan ng mga pastor mo tudlo niini, but I must teach it because it is in the Word of God. Dili nato nilaktawan. In Jeremiah chapter 12, verse 10, many pastors have destroyed my vineyard. They have trodden my portion under the foot. They have made my pleasant portion desolate and wilderness. Iyon diri tungod sa mga pastors, ang katawhan sa Dios murag ang ilang dungog na trodden. Ito no tumunubanan sa mga tao. Imong yagayagaan ang ngalan sa Dios tungod sa ilang kinabuhi. Mao na akong gikahadlukan as a pastor. They use the word of God to their personal gain. Dili sa kumutuo nga kinahanglan nga ang mga membro magsakripisyo sa pastor para ang pastor doon ay gwapo nga sakyanan. No, I don't believe that. You know my stand. I don't want that my church members magsakripisyo kamo para sa akong personal gain. Ang gusto nako mga lagad kamo sa Ginoo. Mo sacrifice. Kuyog ako magsakripisyo diya sa pagtabang sa misyon. Amen. Nobody can makatudlo kanako nga I use the money of the church for my personal. No. I have no allowance sa church. I want to be an example of my giving. I want to help the work of God. No? Pero walay sayop kung tagaan ko ninyo sa akong birthday gift. Sa akong birthday ba? Amen? Now they teach the word. They teach the people of God. Primero, nayagayagaan ang pulong sa Diyos, nagayagaan ang Ginoo tungod sa ilang kinabuhi. Ngang ilang pagwali sa pulong sa Diyos, gihimo nilang personal gain. It's about money. And number 2, they teach their people of God, the people of God, to hate other churches. In 1 John chapter 2, verse 9, he that said he is the light of he is in the light,
and hated his brother is in darkness even until now. Kung ang mga Kristohanon, ako ning buhaton nga maglagot mo sa ubang mga simbahan, ako iwali diri nga lahi ta. Para di mo balhin dito. It's not the will of God. We need to love our brethren, even our bisag mga simbahan nga nasa atong mga simbahan, the same faith. Dapat ato silang tabangan if they need help. Amen? Because we are brother and sisters. In 1 John chapter 2, verse 11, but he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because the darkness had blinded their eyes. And then number 3, bad pastor described the word of God as brotis. In Jeremiah chapter 10, verse 21, for the pastors are become brotis, have not sought the Lord, therefore they shall not prosper, and all their flocks shall be scattered. They become brotis. Brotis means violent, wild. Dili na gusto sa Ginoo. Christian, just pray for me. Amen? Iyan po ko ninyo. Anybody, any pastor na kinahanglan mi sa inyong pag-ampo, nga dili mi mo gamiton sa yawa nga ma-destroy ang mga katawan sa Dios. Muna usa ka akong gikahadlukan, ngamingon mo, ahana si pastori na wala na, nganuman nagtaban og young people, pagkangila niya na, palayo simba ko. Aman si pastori ni-resign, kay nag-wild to din eh. Mga igsoon ko sa Ginoo, please, iyan po ninyo, pastor, ang pamilya sa pastor, we need your prayers. Ako pagampo sa Ginoo, mahimo kong blessing ninyo nga akong kinabuhi. Pero nagsaad ang Diyos nga kung ang mga katawan sa Diyos magpabilin gihapon sa pagsimba sa buhi nga Diyos, and despite sa mga problema nga niabot niya, sa mga dili maayo nga iyang nakita sa mga alagad sa Diyos, but he continues serving God. In Jeremiah chapter 23, verse 1 and 4, woe be unto the pastors that destroyed and scattered the sheep of my pasture, saith the Lord. Therefore, thus saith the Lord God of Israel against the pastors that feed my people. You have scattered my flock and driven them away, and you have not visited them. Behold, I will visit upon you the evil of your doing, saith the Lord. And I will gather the remnant of my flock out of the countries whither I have driven them. I will bring them again to their folds, and they shall be fruitful and increase. I will set up shepherd over them, which shall feed them, and they shall fear no more, nor be dismayed, neither shall they be lacking, saith the Lord. Tagaan sila sa Diyos, uglain nga simbahan. Amen? That's the promise of God. I will bring them again in the fold. Maybe, doon ay pipila ka nato. Gikan ta niini nga maong sitwasyon sa kinabuhi. Aba ng Diyos, doon na sa isaad, if we continue serving the Lord in spite sa mga problema nga atong nagyan, and ang panalanginan ta sa Ginoo, and these shall be fruitful and will increase. Panalanginan ka sa Diyos. And they shall fear no more and dismayed. Kuhaon sa Diyos ang ilang kasubhanan o kabalaka. Amen? Ingon siya in verse 4, I will set up shepherds over them which shall feed them. Tagaan sila sa Diyos ug lain nga pastor nga nagmahal kanila. Apan tagaan nato balanse ang pagtudlo sa pulong sa Diyos. You need to respect the pastor. You need to honor them. Unsa man ang gisulti sa pulong sa Dios pagtagad sa pastor in 1 Timothy chapter 5 verse 17 to 18. Yes, pastors are not perfect. But we need to respect them and honor them. And 1 Timothy chapter 5 verse 17, let the elders that roll well
let the elders that roll well be counted worthy of double honor. The elders that roll well, especially the who labor in the word and doctrine. For the scripture said, thou shalt muzzle an ox that treaded out of the corn, and the laborers is worthy of his reward. The pastors is worthy of double honor. It is command to give honor to the pastor. How you honor your pastor? By supporting them. Don't talk against them. Panubagid mo sa Ginoo. Doon mo, just pray. By defending them, ayaw pagikuyog sa mga tao nga sige daot sa pastor. Amen? You know, na may padan nga magsulti ta because of that problem. Pero kung naamon diri ka simbahan, unya, bisag unsa na la inyong isaway, manubagid mo sa Ginoo niya na. Ang sekreto, kung tanaw nimo nga di na mahimong blessing ang mga pastor, find another church. Just pray. Lord, dili na sayo. Lord, tabangi ko Ginoo. Nga ibalhin ko glain, nga diin dito ko mga lagad. So, I preach the word of God. I want to get to balance it. Amen? I am not saying that all pastors, sakto sila. Merong panahon na dapat na atong basahon ng Biblia, we know what is in the Bible. And 2 Chronicles chapter 20, verse 20, and they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and be inhabitants of Jerusalem. Believe the Lord your God, so shall be established. Believe his prophet, so shall prosper. Amen? I'm not saying all the pastors sakto. Dapat mag-ampo mo sa balang Espiritu Santo. Amen? No? So, importante kayo nga maminaw ta kung unsay advice sa pastor, pero ato ang final say dili ang pastor kundi the Holy Spirit, amen, will guide you. Unsay imong negosyon, unsay kuan ni mga kurso, pastor, just pray for me. Kami nga mga pastor, di sa kumutuan ang kami magbuot kinsa inyong mga sauon, kinsa inyong pamanahon. Nganuman doon natin balaang Espiritu Santo. Amen. Di na ko gusto pulihan ang Ginoo sa inyong kinabuhi. I'm a pastor. Pero it doesn't mean nga unsay kabubuton sa Ginoo, kabalo ko tanan sa imong kinabuhi. That's your life. Inoon kong unbeliever, inoon kong nakita na ko, my advice is this. Wala akong ignorant brad, this is only my advice, but ikaw gyud mo pray ngadto sa Ginoo. Amen. Inautunta nga nasabtan ninyo, no? Nga alaot ka to, adunay mga dili maayo nga pastor, ngano man maguba ang ilang kinabuhi. Busa atong i-pray, iampo ninyo nga Lord tabangi si Pastor Ray. Kagaisag kaalam, imuha siya Ginoo nga panalangin sa among kinabuhi. Amen? Because pastors are not perfect. So mao ni atong sunod na nato ni padayonon, no? So importante kayo, mga Kristohanon, young people, listen to your pastor, be holy, and God will bless you. Ayaw mo kasuko kung maigo mo sa wali, kay mo na'y trabaho sa pastor. Ha? Siya, ubang Kristohanon, kung maigo sa wali, masuko, magpasalamat ta sa Ginoo. Eh kanang pastor, mo na iyang trabaho, magwali. No? Unya, kung maigo ta, kung tanaw ninyo nga dili to applicable para nimo, sa imo man na, pero ayaw lang kasuko. Amen ba? Amen. Kung ipatawag ta mo, then badlungon ta mo, dili man pa ko musuko, og di mo musunod, ang ako tambag raman na. No? Di mo kasuko, kay dunay Kristohano, grabe, good ka paglasong. Ay, napitig yung kasuko. Now, dili ko ninyo, pastor, kung doon ako nakita nga dili maayo imong gihimo,
kung dili ta mo badlongon. Amen? Ipadlong ta lang mo private, wala ta mo gipakaulawi, there's nothing wrong with that. Amen? I try my best to be a good pastor. But maigsoon ko sa Ginoo, I need your prayers nga magtarong ko sa akong pagkapastor. Amen? So ang muguba sa atong kinabuhi, karong kuha na ang atong natunan, ang garbo o nga dunay dili maayo nga pastor. Muna, mag-pray kita. Ampuan ninyo, Lord, tabangi si pastor nga mahimo siyang maayo nga pastor kanamo. Amen? Maybe not your standard, but in God's standard. Amen? Kaya kita, lain man ta, untang among pastor, guwapo, sa umagini nga, di man tataas ilong. Untang among pastor, bright, may kay mo in English, sa umagini nga, di magita kayo, maayo mo in English. Mag-hire na lang tag-Amerikano dali, kay maayo mo in English. Ato lang iampo sa Ginoo. Amen? Okay, let's pray. Lord, salamat sa imong pulong. Salamat, Ginoo, nga ikaw nagatudlo ka namo. Tabangi kami, Ginoo. Nga mong masabtan ang imong pulong, Lord, nga amatag usa ka Kristohanon. Mahimo silang dili ma-destroy. Nga ilang masabtan, Ginoo, usa ka importante nga magpaubos mi. Doon sa hay panahon sa mong kinabuhi. Nga makita miglalis mga tao nga dili ganahan ka namo, nga mahimo nga magpaubos mi. Aron ikaw mag-bless ka namo. Lord, nagkinahanglan ko silang pag-ampo. Lord, tabangi ako, mahimo kong maayo nga pastor, nga wa ko'y mahimo, Ginoo. Because ang imong pulong nagsulti, Lord, kung imong makatawhan, doon na sila'y pastor nga dili maayo, mo sa'y usahay nga muguba ang ilang kinabuhi. Because my teaching is wrong, my advice is wrong. Lord, help me, O God, nga mahimo ako, nga maayo nga pastor by your grace. Lord, dili ko makahimo ni ana kung wala ka, Ginoo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you.